Praise God sa ating operator exhortation na binigay ng ating kapatid na si Bro Victor Rituan. At patuloy tayong pagpalain ni Lord dahil tayo ay faithful na binabalik natin sa Kanya yung mga pagpapalang Kanya binibigay sa ating buhay. At yun, dadako na po tayo sa ating testimony portion. Ang testimony po ay sharing testimony is to encourage one another. It is the effective way to encourage others to keep trusting God and continue the relationship with Him. It is also an opportunity to share how God worked in your life and made you a stronger Christian. Maybe your story is the key that can unlock someone else who is in bondage. The Word of God says in Psalm chapter 22, verse 22, I will praise you to all my brothers. I will stand up before the congregation and testify of the wonderful things you have done. Yun po, lahat naman po tayo pinagpala. Patuloy na binibigyan ng buhay ni Lord. Sa mga sandali pong ito, sino po ang magbibigay patotoo ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay? May magbo-volunteer po ba? O tatawag? Praise God, sino po ang papala dyan? Sa ating mga Zoomliners, pwede po kayong mag-open cam, mag-unmute para i-share nyo po ang kabutihan ni Lord sa inyong buhay. Wala, unahan ko na po siguro dahil wala. Yun po, lahat ng pasasalamat papuri kay Lord sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya. Di niya kami pinabayaan sa aming kalusugan. Andyan po kahit magkalayo, andyan yung pamilya ko nasa Zoom. Yan si Jian, asawa ng kapatid ko si Jimbo. Sheila, kapatid ko. At yung pamangkin ko nandyan kanina. At yun, salamat kay Lord at binigay niya ang TCF na maging kapamilya ko dito sa Jeddah. Na kahit malayo ako sa pamilya ko, syempre na pipil natin na meron tayong pamilya dito sa Jeddah. Pagkatapos ng ating gawain, weekends, may bahay tayong tinutuluyan, which is itong TCF. Kaya salamat kay Lord at patuloy na blessing ang pinagkakaloob niya sa atin. Kasi yung mga binibigay niyang kasama natin sa trabaho, kasama natin dito sa Saudi, ayan yung blessing na binigay sa atin ni Lord. Kaya mahalin natin ang mga yan, yung mga nasa palibot natin. Praise God. Sino pa po ang papasalamat kay Lord? My friend, panayangiti mo dyan, ha? Wow. I see. Patapos my friend, praise God, no? So, hindi, papasalamat po kasi kayo po ay nandito naman muli at mas inunin niyo yung kaharian ng Panginoon kaysa sa sarili nating mga lakad, no? So, papasalamat din po na patuloy na biyaya pagpapala ng Panginoon sa bawat buhay ng isa. Okay? So, sa Diyos lang po ang mataas na kapurihan. Amen. Brother Neil. Malayo lagi na tingin ito eh. Hello? Praise God. God is good po ba? All the time. Amen. So, All the time. God is good. salamat sa Diyos at sa buhay ng mga kapatid natin dito sa church. So, may kunti lang po akong sharing. Sana pakinggan nyo kasi medyo may matututunan tayo dito. Hello. Ay, kanina po, habang bumiyahe ako, kasi galing ako sa Taib, alam nyo, may na-realize po ako dito na ang worst ng maraming OFW is oras. Pakinggan nyo po sana ito, no? Alam nyo po kung bakit? Kahapon, nag-uusap kami ni Pinsan Roel about doon sa gera sa Israel.
Then, kaninang umaga pagising ko, nakita ko yung news, no? Yung isa doon sa victim na kabayan nating Pilipino. Alam niyo po kung ano yung nakakalungkot dito. Hindi niya na makikita yung anak niya. Kasi yung isang victim doon, yung anak niya nasa tiyan pa lang ng asawa niya. Sobrang, hindi ko po kilala yung tao, pero alam niyo habang pinapanood ko yung video, tumutulo po yung luha ko. Hindi ko po siya kilala, hindi ko siya kaibigan, o hindi ko siya kaano-ano. Pero alam niyo po kung ano yung isa sa na-realize ko. Isa siya sa atin ng mga OFW na nandito na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Na yung worst talaga, oras yung kalaban natin at kakampi natin dito. And sabi nga po kanina ni Brother Joe, na kung ano yung tinanim mo, iyon yung aanihin mo. So kung nandito ka ngayon, maraming salamat sa iyo kasi nandito ka, nag-aaral sa Diyos at sa buhay. So maraming salamat sa inyo doon sa mga bago na imbis na nagliliwaliw kayo doon sa Sarawat, nandito kayo nag-aaral. Maraming salamat sa inyo. So yun lang po yung sharing ko, na sana ipaglaban nyo kung ano yung reason bakit kayo nandito. Amen. And lagi nyo pong alalahanin na kung ano yung pinakamalalim na hugot bakit tayo nandito sa abroad. Kasi ang kalaban po natin dito is oras. Ang kakampi natin is oras. And sa mga Zoomliner po naman natin na kapatid, kapamilya o kaanak, sana po iparamdam natin doon sa pamilya natin o tatay dito sa abroad na mahalaga kami sa inyo. Kasi ang buhay po ng isang OFW is hindi madali. Amen. Napakahirap po. Yung pagsabi nyo sa nanay at tatay nyo ng I love you, doon po kami humugot ng lakas ng loob sa araw-araw. Alam nyo, yung kwento ko lang po, no? Ang nanay at tatay ko, medyo malayo yung probinsya namin. Walang signal. Twice, thrice a week kami nag-uusap. Minsan hindi pa kasi may trabaho ako. So, ang ginawa ko po, yung mga picture ng mga mahal ko sa buhay, prinin ko. Din lahat ng lugar na pinupuntahan ko o yung mga accommodation ko, dinikit ko yung picture nila doon. Napakasarap po sa pakiramdam na mukha akong tanga kasi pinipili ko kasama ko sila. Pero ang laking bagay na nakakatulong siya para survive ng, alam niyo yun, ng homesick. Kasi yun ang isa sa pinakamalaking kalaban ng isang OFW. And yun po, sana ipaglaban natin yung dahilan kung bakit tayo nandito. Amen. Salamat sa Diyos sa buhay ninyo dito.